Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ito ay sagot ko lamang sa nag-trending na video na isang babae ay nag-PI, pini-PI niya kung ano talagang masasamang bunganga niya. Nakita ko nga parang akala ko oh, ang sama ng bunganga. Masama naman sabihin ng bunganga niya ay parang baboy, pero talagang masamang-samang babae na ito na binubungangaan niya, pini-PI niya si Ruben Padilla. Mga kapatid, kung ang mga Muslim may kasalanan siya. Pero kung i-PI natin ang isang Muslim, sabihin natin na peke na Muslim or kafir siya, hindi siya tunay na Muslim, kailan bang tao hindi tunay na Muslim? At kailan ba maging Muslim ang tao? Ang tao, mga kapatid, regardless of race, or Amerikano siya, Pilipino, or Arabo, sa panahon siya magsabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, siya'y isang Muslim. Kailan siya hindi maging Muslim? Sa pagkapanahonan nga sinabi din niya na ako hindi na Muslim. Hindi ako naniwala sa Islam, hindi ako naniwala sa Quran, hindi na siya Muslim. Dahil nag-Muslim siya, sa pagsabi niya, maging hindi rin siya Muslim, kung sinabi niya na hindi na ako Muslim. At mayroon pang mga bagay na ang tao ay maging hindi Muslim kung siya ay ginawa niyang haram ang halal, vice versa, halal ginawang haram. Ano pa? Hindi siya maniniwala sa Quran, naging kafir na siya. Mayroon siyang mga sahih hadith, well-known sahih hadith, tapos hindi niya paniniwalaan, siya ay hindi na maging Muslim. Pero solong ang tao nagsasabi, ako'y Muslim, kahit anong sama niyang ginagawa, walang sinong may karapatan magsasabi na siya ay hindi Muslim kung ang tao ay nag-aangkin na siya ay Muslim. Dahil ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung magtakfir ka, magsalita kang hindi tama or laban sa kanya, pag hindi totoo, ay babalik sa iyo. Ang parusa ay babalik sa iyo. Kung sinabi mo yan ay hindi totoo. Sinabi mo nga hindi siya Muslim, sa harapan ng Allah ay hindi ba siya Muslim? Kung talagang Muslim siya, di babalik sa iyo. Mag-ingat tayo mga kapatid. Mayroon tayong nakikita sa taong mali. Pero anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sino mag-cover ng kamalian sa kapwa niyang Muslim, in the day of judgment, Allah also will cover his mistakes. Hindi naman perfecto. Ako, ikaw, tayong lahat, mayroon bang perfecto sa atin? Na walang kasalanan? At ano bang nagagawa ni Ruben Padilla, Abdul Aziz? Anong nagawa niya at nagawa mo? Nagawa ko. Anong nagawa niya? Kabutihan tungkol sa Muslim or in general Filipinos? Anong nagagawa ni Ruben Padilla? At ano ang nagagawa mo, sister or brother? Anong nagagawa mo? Compare sa kanyang nagagawa. Babasahin ko sa iyo anong nagagawa ni Ruben Padilla. Si Ruben Padilla ho ay naggawa siya ng mayroon siyang pinopropose ng mga bills, ang mandatory ROTC, yung CMT or ROTC, mandatory siya ang nagpasa ng bill nito. Civil Union, ito ay tinatawag na ROTC Act, at naggawa din siya ng the Civil Union Act and the Edith Garcia Law for Entertainment Workers and other. The bills filed include Anti-Political Dynasty Law, ito pinafile ni Ruben Padilla, a Special Defense Economy Zone Act, and the Product of Endorsers Protection Act. Product, yung produkto ba? Dapat dipinsahan yung produkto mo, hindi makopya. Product Endorsers Protection Act. As now, these bills are still in the filing of stages and have not yet become a law. Pero yan ay gawa ni Ruben Padilla or ni Abdul Aziz. Dagdag pa, mayroon pa siyang mga several bills benefiting Muslims in the Philippines. Notably, the Senate Bill 2819, which strengthens the National Commission on Muslim Filipinos and ensures representation for those returning to Islam. Returning to Islam. May nag-representa. Has passed the Senate and is awaiting for enactment na lamang. Na ang mga balik Islam, mayroon silang representation doon sa group of Islam, doon ay mga representative. Okay? The anti-discrimination based on religion. Supposing mga-apply ka ng trabaho, hindi ka tanggapin dahil Muslim ikaw, kahit terorista ikaw. Anti-discrimination based on your religion. The Republic Act 12160, known as the Philippine Islamic Burial Act, it mandates that Muslim bodies be buried promptly in accordance with Islamic rites, requiring hospitals or facilities to release the body within 24 hours. Kung mayroon kang namatayan, kahit ka may utang dyan, magkano babayaran mo na ibang ospital, ang patay ay hindi bibigay sa'yo.
Dahil hindi ka nakabayad ng utang. Gumawa siya ng batas and it is approved by law. Na-approve na ito. Na ang mamatay isang Muslim ay 24 hours. Kailangan within 24 hours, i-release ang body. It was passed into law in April 11, 2025. Bago lang, last year lang, na-approve na ito. Okay. Dalawang batas na ang napasa na naging bill ito nagawa ni Ruben Padilla at naging batas dalawa. The Republic 1996. Ikaw kayo nag-PIPI ka, bunganga mo, nako, sarap talaga, balikason. Pero ang sama pini-PIPI mo yung tao. Paano mo siya masabing fake? May kasama Muslim, siguro, may maling ginagawa. Mali yun, kasalanan. Pero kung sabihin mo siyang fake na Muslim, subalit nagsabi siya na ako ay Muslim, ay nagkakasala po kayo, sister or brother. Dahil ang tao, kahit anong sama niya, criminal siya, rapist siya, nag-aangkin siya nga Muslim, Muslim pa rin siya. Kailan siya hindi maging Muslim? Pag sinabi niyang ako'y hindi naniwala sa Islam. Ako ay mayroong ibang Quran. Ako'y hindi naniwala sa Propeta Muhammad. Ako'y hindi naniwala sa Sahih Hadith. Yan, hindi siya na Muslim. Pero kung may mga Muslim, sa kanyang kasal, nagkakamali, sa kanyang pagbinyag-binyag ay mali, mali kasalanan niya yun. Pero to judge a person na hindi na siya Muslim, ay wala yan sa Islam. Hindi tayo mag-judge sa tao dahil he claims to be Muslim. So yun po mga kapatid, relax lang kayo. Huwag niyong babuyin ang tao, papapahiyan niyo ang kanyang pangalan, pini-PI ninyo, kayo nga, kahit siguro sa sarili mo, hindi mo na-disiplina. Yung bunganga mo, hindi mo na-disiplina. Disiplinahin mo yung ibang tao. Ang unang disiplinahin mo, sister, yung bunganga mo. Dahil masyadong bastos, masyadong hindi maka-Islam yung bunganga. Kung magtira ka siguro ng tao, buti hindi mo siguro pangalanan, pero pinapangalanan mo pa. Nakita ninyo ang bunganga ng isang babae, yung bang tunay na Muslim na babae? Sinasabi po, ako to'y totoong Muslim, ikaw ay hindi. Naku naman. Sister, ang tao, pag nagsabi siya Muslim, gumawa siya, sabihin niya, ako'y Muslim, kung mayroon mang mga mali, hindi tama, ay mali, kasalanan. Pero hindi pa rin siya nahiwalay sa bilang isang Muslim. Mag-aral po kayo, sister or brother, ng masinsinan para malaman ninyo sino ang taong hindi Muslim at sino ang tao na mga Muslim. Kahit pa sila ay may mga kasalanan. Dahil hindi po nanghulugan, pag ikaw ay isang Muslim, anghel ka na. Hindi ka na magkasala. Sa bunganga mo lang, sister or brother, naku, malaking pananagutan mo yan, ang bunganga mo sa kabilang buhay. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung wala kang masasabing mabuti, mas maganda na lang magtahimik. You get rewarded. Kung wala kang masabi mabuti, ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, better to keep silent para magkakaroon ka pa ng reward. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.